ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo kapag lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong dala ko ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang Diyos ko ang magpaya sa kanyang salita. Tayo po sumadali ang manalangin. Panginoong Diyos, Ama sa langit na nakatunghay sa amin sa mga oras na ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, kami po ay nagpapasalamat dahil sa biyaya mo lamang, O Diyos, kami ay narito. Sa iyong mga kamay, Panginoon, kami ay merong kapahingahan, meron kaming alakasan, meron kaming pag-asa. At lahat na ito ay aming pinasasalamatan sa mga oras na ito. Mahayag ka, O Diyos, sa mga oras na ito, ako yung lingkod, gamitin mo lamang sa iyong kaluwalhatian upang ikaw, Panginoon, ay patuloy namin maranasan na patuloy ang tutulang biyaya mo ay aming patuloy na naranasan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen? Nalakpan natin ang Diyos na karami. No, alam natin na si Apostol Pablo po ay isa sa mga sumulat ng New Testament. 13 books ang kanyang sumulat. No, kaya dito, ang sabi ng Apostol Pablo, sa kanyang buhay, binigyan siya ng, sa ibang translation, no, 2 Corinthians 12:7, binigyan siya ng tinik sa lahat. Para hindi siya magyabang. Kaya sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo, ay ilang beses niya itong ipanalangin sa Diyos para ito'y mawala. Pero sabi ng Panginoon, sinagot ng Diyos, sabi niya, ang biyaya ko sa iyo ay sapat. No, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus ay sapat. Dahil kung tayo ay mahina, andoon nararanasan natin ang kalakasan na nagagaling sa Diyos. Ang ating pamagat, ang ating pag-aaralan, yung The Amazing Grace of God. O sa Tagalog, ang kagandahang loob o subtulang biyaya ng Diyos. Ang grace sa Tagalog ay biyaya o kagandahang loob o plasya no, sa Tagalog. Ay ito ang grace, ito sinasabi na sa ating kapag-aralan na ang grace, ang Greek word dito ay charis. Hindi si charis perfecto. Ibig sabihin charis, favor. Kaya ang grasya o ang grace ay ibig sabihin yung unmerited favor. Yung hindi mo dapat ito ibigay sa iyo, pero ibinigay sa iyo. Yun ang grace. Kaya ang grace ay, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng regalo na tayo ay nagkaroon, tayo ay naging deserve sa eternal life, sa kalangitan. No? Ng ating, ang grace na ito ay kanya talagang generous na ibigay sa mga hindi karapat-dapat. Kaya walang iba yun, hindi tayo. No? Tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero dahil sa kanyang amazing grace, dahil sa kanyang subtulang biyaya, tayo ay pinaburan niya at tayo ngayon nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Grabe kanta nga ng subtulang biyaya. Sabi niya ay, "Iyakap mo ako sa aking karingan. Ibig mo ako." Kaya yung amazing grace nito ay naranasan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay kung malalaman natin kung ating pinag-aralan ng kanyang biography, yung kanyang background. Si Apostol Pablo ay isinilang sa Roma, born in Paphos, a city in Asia Minor. Siya po isang Roman citizen. Siya ay na-train as a paraseo in Jerusalem at Ethnic. Ang paraseo po isang participation na isang grupa na kung saan ay naniniwala sila ng Panginoong Jesus ay nag-resurrect, nabuhay na muli. Well, yung Sadduceo, iba naman yun, iba yung sa naniniwala. Kaya isa sa doon, si Apostol Pablo. Kaya, he was trained as a rabbi. Na-train siya bilang guro. At siya ay
peacemaker. Nagdaan siya, gumagawa siya ng tolda o pacemaker ang kanyang pinagkikitaan. Siya ay sumulat ng 13 books in the New Testament. At si Paul ay was highly educated. Sa lahat ng mga disciple ni Apostol ng Panginoon Jesus, si Pablo ay well educated when it comes sa mga kasulatan ng banal na kasulatan. Kaya siya ay na-train sa pamamagitan ng famous Pharisee na teacher, walang iba kundi si Gamaliel. Kaya si Pablo talaga ay tunay na marami siyang credential, magandang credential niya sa Acts 22:3. At siya ay student of the Scripture. Talagang nagsasalisip siya talaga ng mga salita ng Diyos. Siya ay public speaker. Husay ng salita. Pero, meron din siyang kahinaan. Lahat tayo po ay kahinaan. Lahat tayo ay meron magagandang quality, mga gift na binigay sa bawat isa sa atin. Kaya, si Pablo po ay tunay na isa siyang mag-uusip. Ipinapapatay niya ang mga mananampalataya noong unang panahon na kung saan ay isa sa mga pinatulan niya dyan siya doon sa umatol kay Bernabe. The first martyr noong unang panahon in apostolic days. At dito ay si Apostol, si Pablo ay dati ang pangalan niya ay Saul. Ito ang kanyang pangalan niya ay Saul in Hebrew name. Pero nang siya ay nakakilala sa Panginoon, na in-encounter niya ang Panginoon sa kanyang pag-uusip along the Damascus, ay siya na-encounter sa Panginoon Jesus. At doon, nagbago na ang buhay ni Apostol Pablo. Christ, at siya ay nag-travel extensively, spreading the gospel sa buong doon sa mga missionary journey niya, at siya ay nagtatag ng mga iglesia. Siya ay church planter. Kaya siya po ay missionary to the Gentiles. Kaya tayo po, yung ating buhay, kung saan ay nagkaroon ng pag-aaralan natin ang buhay ni Apostol Pablo, kung saan ay makaka-relate tayo sa kanyang amazing grace na pinagdaanan niya sa Panginoon Jesus. At alam niyo po, si Pablo ay merong ugali. Dahil siya ay tumutusin sa lahat ng mga apostol o disciple ng Panginoon, si Apostol Pablo ang talagang well-educated. Isa pa siyang Pharisee. Doon nakakasama siya sa grupo ng mga Phariseo, sa grupo ng mga ilit na mga kasansay na pag-usapan yung mga kasulatan, ng banal na kasulatan, Kaya, si Apostol Pablo, bagamat ano doon ang mga credential niya, meron din po siyang attitude. Siya po ay mainitin ang ulo. Napag-aralan ko, hindi ba lang ulo ni Apostol Pablo? At siya po ay, sabi niya, yung tinig sa laman na sinasabi niya, na parang hindi siya magkalala. Kasi ito pwede siya magyabang, diba? Kasi sa lahat ng sa disciple, kasi siya ay nakilala, magandang huli, si Apostol Pedro ay isang isang fisherman. Si Matthew, si Pablo ay isang tax collector. At isa doon ay isang mga mayroong pinag-aralan, si Luke. Siya po isang doktor. Pero ito ay mentor niya, si Pablo. Kasi si Pablo nakulong noong time na yun, during the Apostle days. Siya po nakulong at si Luke, si Dr. Luke, at sapagkat siya yung siguro ng dami may sakit siya ang doktor. At doon nakapasulat din si Apostol, si Luke, si Dr. Luke,
sa kanya nga sunod-sunod, no? Kaya, sa buhay ni Apostol Pablo, naranasan niya ang biyaya ng Panginoon. Dahil sa kabila ng kanyang kapuusig sa mga Kristiyano noong unang panahon, sa kanyang mga ginagawa, tunay, nasasabihin natin kung dito sa atin siguro, bakit ang gagawin apostol yan, ang sama ng ugali. Dahil na sa pinatay ng mga Kristiyano, mananampalataya. Pero ang Panginoon hindi po siya nagkakategorize kung sino tayo. Hindi kung ikaw, ganito ka, pinag-aralan mo, ganito ka, hindi. Siya po ay fair. Hindi niya po tinitingnan kung anong estado mo sa buhay. Dahil si Pablo ay tunay na kung pwede niya siya magyabang, di ba? Pero si Pablo po ay binigyan ng Panginoon ng isang uwi, sabi nga dito in verse 7, ngunit kung hindi ako magyabang, sa dami na kamamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako binigyan ng kahirap sa aking katawan. Dito sa ibang version, isang tinig sa laman. Hindi natin alam kung ito ay sakit, kung ito ay sitwasyon, kahit alam natin, si Pablo ay walang asawa. Sabi na nila na divorce. Sabi ng mga Bible scholar, si Pablo daw ay hindi na nag-asawa. At kasi si Pablo daw, sabi din ng mga Bible scholar, has an impressive appearance. Sabi ko, bakit si Pablo? Kaya hindi na nag-asawa. Pero ang pinakalan kay Pablo ay siya po ay tunay na lagi siyang kumbaga. Siya po ay isang masabi natin dahil siya ay may nahawakan siya, marami na siyang mga bagay na talagang siyang namumuno, stricto siya. Kaya ang mga buhay ni Pablo ay tunay na binago ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, siya po ay binago ng Panginoon at ginawang Apostle of Christ. At dito ay nakita natin na sabi nga ni Apostol Pablo ay binigyan siya ng isang pahirap sa katawan na nagsisilbing sugo sa Satanas upang para kahirapan ako at nasa ngayon hindi ako naging panalo. Kaya sa buhay natin tayo mga lingkod ng Diyos, kailangan manatili sa atin ang mapagpakumbaba. Pag tayo ay pinagpapala, manatili tayong magpakumbaba dahil ang sabi ng Panginoon sa James chapter 4 verse 6, kanyang sinasalansan ang mga mga palalo, pero binibigyan ng biyaya ang mga mababang loob. Kasi Pablo ay tunay na sa kanyang missionary journey nang maranasan niya, ma-encounter niya ang Panginoong Jesus doon sa Damascus, doon sa Road of Damascus, marami po siyang nabago sa buhay niya. Kaya tayo, bilang nasa Panginoon na, sa biyaya, ang biyaya ay mga bagay na hindi natin deserve. Ang biyaya ay mga bagay na dapat mapunta tayo sa impyerno, pero napunta tayo sa kalangitan. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya, si Pablo ay kahit may mga magandang credential, may mga pinag-aralan, a great speaker, a good debater, hindi ba ka yan? Good debater, pero hindi po siya perfect. Meron siyang kahinaan. Kaya si Paul, meron po siyang pride. Meron siyang temper. Kaya dito ay pinapakita ng Diyos na dapat, na sabi niya, pinapintay natin na mawala. Minsan sa ating sitwasyon ay pinapintay natin mga bagay na mawala. Mga bagay na ating pinagdadaanan, na ating mga stress, ang dipay sa ating na stress. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi niya pinaalis Bagamat, sabi niya, may
My grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Hindi niya tinanggal ang kahinaan, pero binigyan niya ng kalakasan ang mga mahina. Amen. Kasi Pablo, hindi natin alam kung sa epilepsy o kung ano meron siya, kaya hindi siya nahayaan na siya ay maggabang. No? Kaya alam niyo po, ang ating Panginoon ay punong-puno ng biyaya. Grace is generous because the love of God ay naranasan natin. Ang grace, God give us the gift. No? Ang grace ay biyaya, regalo. Ito ay dapat natin tanggapin. Dahil ang grace ay binibigay sa mga hindi karapat-dapat. At tayo yun. Yung grace, iba naman sa mercy. Ang mercy ay binibigay sa mga taong mga mahihina, no? Na mga kasalanan. Dito sa grace ay ang Panginoon ay binibigay niya sa atin na tayo hindi karapat-dapat. Yung pala, praise God. Hindi natin bigyan ng kalukuran ng Diyos dahil lahat ng tao ay nagkasala. In Romans chapter 3, verse 23. Ito ang sinabi ng salita ni Diyos na ang lahat ng tao ay nagkasala, no? At wala lang na magiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang karapat-dapat. God is a perfect God. Pero ang ginawa ng Panginoon sa kanya, sa atin, dahil sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, dito, ngunit dahil sa magandang loob na walang bayad, niyang ibigay. Siya ay itinuring na matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Amen. Walang iba. Nung biyaya na yun, walang iba. Hindi ang Panginoon Jesus. Ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, hindi po tayo napakusahan. Dahil ang Panginoon Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. At dahil sa biyaya ngayon ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, no, inanay ni Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumampalataya sa Kanya. Kaya tayo, narito lang tayo dahil sa biyaya. No, sino lang tao dito walang kasalanan? Taas ang mga kamay nyo, walang kasalanan. Natawa si Sister Sally. Makikita natin, no? Hindi na tayo nagkakasala sa salita. Hindi na tayo nagkakasala sa ating mga gawa. Pero sa isip. Yung ba isip natin? Kaya, sabihan lang talaga ng Diyos, tayo matuwid. Sa totoo lang. Sa isang araw, hindi pwede hindi ka magkasala. Hindi mo nila nakikita eh. Pero yung isip mo, iba na. Because the mind is the battle field of Satan. Kaya kung ano pinapasok mo sa iyong isip, minsan yun ang nangyari sa iyo mga salita at gawa. Kaya tayo careful, sabi na niya kung Pablo, baguhin nyo na ang inyong pag-isip, renewing our mind, Romans 12 verse 2. Kasi ang mundo ito may patterns. No? Pag ikaw sa mundo ito ay maraming pera, ay malakas na nilalang ka. Diba? Pero pag wala kang pera, mahilang nilalang ka. Ganun ang pattern ng mundo. Pero sa Panginoon, walang pera, mayaman ka man, o sino ka man, ikaw ay mahal ng Diyos. Pinagpala na at pinagpala ng Diyos dahil sa biyaya niya na tayo ay manampalataya sa ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya gusto na lahat tayo, hindi natin mapipis ang Diyos dahil ang God is a perfect God. Pero, dahil sa biyaya niya, yung kanyang sundulang biyaya, niyakap niya tayo sa kabila ng ating karumihan. Hallelujah. Amen. Malakpan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya, sabihin natin na, kaya ako narito kasi
kasi ang dami ko nang ginawa kay Lord. No? Marami akong inatinan ng Bible study. Member ako ng music ministry. Elders ako, pastor ako. Alam mo, hindi tinitingnan ni Lord yan. Pagdating ba sa harapan ng Panginoon mo, sasabihin ka, ano ka ba? Pastor ka ba? Leader ka ba? No? Ang tinitingnan ng Diyos kung puso mo, kung gaano ka katapat sa Kanya. Amen. Kaya ang Diyos ay tunay na mabuti. Nandito ka ngayon, hindi dahil mahal mo si Lord. Nandito tayo ngayon dahil si Lord, mahal na tayo. Amen. Dahil pagmamahal natin, sabi natin, Lord, mahal kita, dito ako ngayon. Susunod ako sa iyo. Pero yung pag-ibig mo, tinimbang, ngunit kulang. Amen. Tinimbang na, ngunit kulang. Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ang tingin sa iyo ng Ama, para ka ng snow. Wala ka ng kasalanan. Nilimot na ang karumihan dahil ang Jesus na ating ngayong pinananampalatayanan, ang anak ng Diyos, ang tunay na biyaya na ating nararanasan. Amen. Hallelujah. Kaya, sabi nga dito, in John 1:16, alam niyo po, ang Diyos po ay tunay na mabait. Kahit tayo hindi mabait. Ang Diyos ay mahal tayo, kahit tayo ay hindi dapat mahalin. Tayo ay pinagpala, dahil ay hindi tayo dapat palain. Why? Because the amazing grace of God ay kaya na ang binigay sa atin ang pag-ibig niya na walang hanggan. In John chapter 1 verse 15, ang sabi dito, ay mula sa kapupusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo lahat ng abot-abot ng magandahang loob. Hallelujah. So, tunang biyaya. No? Kaya tumanggap tayo, sabi dito sa John chapter 1 verse 16. At dito, kailanman wala po taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nakikita ng Diyos, nakikita ang mga sakatuman ng Panginoong Jesus. Dahil sabi ng Ama kay Filipe, ang langay bayan ng tatakaka at gusto mo makita ang Ama, kung ako'y nakikita mo, parang na rin nakikita ang Ama, dahil ako at ang Ama ay isa. Iisang layunin, iisang pag-ibig. Pero iba ay kanilang binibigyan ng lugar, no? Oneness. Pero sa atin po, tayo po ay merong tatlong ang Panginoon ay bagamat isang Diyos, pero merong triune, no? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya sa buhay natin, ang Panginoong Jesus, in the New Testament, siya po ang panahon, siya ang biyaya. No, maraming dispensation yan. Panahon ng mga creation, ng mga tao ay hindi pa nakilala sa Panginoon. The innocent, time of innocent, time of government. Ang panahon ay kanilalang yung mga hari. Diba hari? Mga judge. Tapos nagkaroon ng kapanahunan ng batas, the Exodus time when law ni Moses. Pero hindi pa rin, no? Hindi pa rin talaga nabago ang tao, ang mga tugdo sa ilay. Unang panahon, wala pang buntili. Kaya yung unang panahon, yung batas ay talagang na hindi nila hindi nila ito nasunod. Kaya ang si Moses ay nagalit sa Israelite ng commandments sa pinasulat ng Ama ng Diyos sa kanya doon sa Mount Sinai. Kaya sabi ng Ama, dapat pinapanaw. Ay tinulog Ezekiel o Isaiah na magkakaroon siya ng bagong tipan na ang mga salita ng Diyos ay hindi lamang natin maalaala, kundi mauukit sa ating mga puso at isipan at walang iba sa bagong tipan ang biyaya, ang panahon ng biyaya, which is the Lord Jesus Christ.
Siya po ang the dispensation of grace, the time of grace. Kaya nga sa panahon natin ngayon, kung tayo nabubuhay sa time ng Lord, ewan ko lang kung tayo ay magiging maliligtas. Kasi ang Diyos hindi nananahan sa tao doon eh. Hindi pa namatay ang ating Panginoon Diyos. Pero sa panahon ngayon, tayo po'y mapala dahil ang tugtunang biyaya ng Diyos ay tunay na nagbibigay sa atin ng kalayaan para tayo magsabi na God is good all the time. Amen. Kaya nga dito, no, ang biyaya ng Diyos ay tunay na nagbibigay sa atin ng pagpapala. No? At dito, paano natin ito sa buhay natin ngayon? Paano ba? Ano nga ba ang pananaw natin sa buhay na meron tayo ngayon? Seeing life from the grace perspective. Number one, sabi dito, you have to see the grace at work. Kailangan ng biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa atin. Kailangan ito ay merong makikita sa pamagitan ng pananampalataya, meron itong kasamang gawa. Kaya minsan, dito, nung makita natin si Apostol Pablo, in Philippians 1, verse 12-14, he was in prison. Siya po ay nakulong. Dahil noong unang panahon, pag ikaw nagsalita lamang sa mga noong time na yun, i-share mo ang salita ng Gospel of Christ, ay ikaw talaga ay nakukulong. Ikaw ay huhulihin. Kaya si Apostol Pablo ay lagi na lang na ibanta ng pangalan. Nakulong siya maging mga nananalig at nag-share ng Word of God ay tunay nakaranas ng mga kapit-hatian. Kaya, you have to see that grace at work in Romans chapter 8:28. Lahat ng bagay nagkalang-lapit dahil sa ikabubuti ng Diyos. Dahil sa lahat nagkalang-lapit sa mga umiibig sa Diyos ayon sa pagkatawag sa anumang layunin na pinagkaloob sa ating ng Diyos. Kaya, minsan, ako sa mga disciple ni Jesus, isang tax collector, fisherman, siya talagang tunay na pagdating sa mga law, alam niya, debater na siya, speaker. Pero, meron din siyang kahinaan, kaya yun ang binigay sa kanya, tinis sa lahat, para hindi siya magpalalo ang si Diyos kamay-kamay. At doon, nakita natin, kalaunan, si Barnabas at si Pablo, nagkaunawaan na. At doon, binigyan ng ang biyaya ng Diyos, ay nagbibigay sa atin big chance. Ang mga tao na nahina, there is no room to change. Pero gano'n eh. Diba? Kaya, sa biyaya ng Panginoon, be patient with others who are slow to change. Meron naman tao gano'n eh. Maybe siguro hindi sila close to God. Kasi kung ikaw ay closer to God, hindi pwede na yung biyaya ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, hindi pwede hindi ka magbago. Dahil sabi nga ni Lord si Pedro, sabi ni Pedro, di ba? Hindi kasi mangyayari yan. Panginoon, magdadan sila sa aking bangka. O ano nangyari? Nung sila si Jesus. Magdadan sila sa aking diba? Sabi niya, mamamatay muna siya. Pero mga ilang araw lang, nang tinapos si Jesus, tinapos niya 3 times. Yan ba? The unworthy, binigyan ng biyaya ng Panginoon, nagsisi si Apostol Pedro, at anong ginawa niya? Lumayo siya. Nung mamatay ang Panginoon Jesus, at tatlong araw na buhay, sabi niya sa mga disciples, kakasama niya, mag-isda na tayo? Mag-isda na lang tayo? Siya, masigasig, boldness to love Jesus, pero at the end,
ay mag-iwan sa ere. Iniwanan si Jesus. At doon, nung time na yun, siguro nandiya siya. Nang-isla ulit. Pero anong nangyari? Nang mabuhay na ulit si Jesus Christ, sino ang kauna-una ang ginanap niya? Si Pedro. At doon, nang makita ni Peter ang sa gitnaan ng dagat, makita niya si Jesus na doon nag-iihaw ng isda. Siguro na doon mag-puso niya. Tumakbo siya, ano siya, hindi pa siya nakakasaw ng damit, lumakbo siya papunta kay Jesus. Gano'n ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya walang iba ng Panginoon Jesus na nasa atin ngayon mga kapatid. Dahil sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig niya, natuto tayo umibig sa hindi sa ibig-ibig. Natuto tayo ng patawad dahil tayo ay may kasalanan. Natuto tayong manindigan sa salita ng Diyos dahil alam natin mga bagay na ginagawa natin hindi mawawala ng pagulungan. Sabi nga, si Apostol Pablo, hindi na ako ngayon na nabubuhay, kundi si Jesus, kung saan siya ang nagbigay, nagbigay ng buhay sa kanya. Mamatay mo isang mamamatay tao, no? Isang mapagpalalo, maangas, pero bakit siya pinili ni Jesus? Because Jesus, hindi po siya namimili kung sino po tayo. Dahil ang Diyos ay dulang biyaya ang ibinibigay sa atin. Kaya tayo narito, tayo po ay punong-puno ng biyaya. Jesus is full of grace. Kaya nga dito sa ating buhay sa mga panahon ngayon, that Jesus is coming soon. Hindi pinitingnan ng Panginoon Jesus kung ilan lang tayo dito. Hindi tinitingnan ni Jesus kung ano ba at gaano malaki ang iglesia. Pagdating ba sa harapan ng Panginoon Jesus, isa ka ba umaattend? Doon po ako umaattend sa CCA. Doon po ako umaattend sa CCA. Hindi. Tinitingnan ng Panginoon kung gaano kalaki yung puso mo. Kung gaano katapat ang puso mo. Ano mang mangyari for better or for worse para kayo kinakasal kay Jesus. Tells them to us part. Dahil si Jesus, He is our groom. Tayong church ng bride. Kaya kung ano man meron tayo ngayon, huwag natin sayangin ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya niya kung saan tayo ngayon malaya, makarating sa sutulang katastaasang presensya ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Because Jesus is our high priest. Walang ibang daan, walang back-and-forth, walang super-happy, walang edes. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except Jesus. Hallelujah. Grant all His peace. Kaya si Jesus, palakpakan natin, the King of our kings and the Lord of our lords. Jesus, si Jesus, ay namatay sa krus. Kayo at sa akin. Hindi ang reliyon. Hindi tayo nandito dahil sa isang leader lang. Tayo ay naririto dahil ang leader natin ay no other than Jesus. He is 100% man and He is 100% God. Hindi ka pwedeng maging mamamagitan sa Diyos at tao kung hindi ka Diyos at hindi ka tao. Kagaya niyan, kung itaalitan si Pedro at si Pablo, hindi ka pwedeng maging rejector kung ikaw bias, kung ikaw alam mo lang yung part ni Pablo, kung kay Pedro, hindi. Kailangan both side alam mo. Kaya hindi ka pwedeng mamamagitan sa Diyos at tao kung hindi ka Diyos at hindi ka tao. Jesus Christ is the Son of Man. Yan ang pinaka-paborito niya. But He is the truly begotten Son. Kaya, in the name of Jesus, sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, na siya ay umangkin ng lahat ng kasalanan natin, siya ay naging mahirap para tayo ay sumagana, siya ay
sino pa ang hahanapin natin? Jesus is enough for us. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na Diyos. Kaya doon ang bigyan ng Panginoon ang Panginoon Jesus na pumunta dito sa lupa upang tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. John chapter 10 verse 10. Pero sa mga panahon ngayon, ang kaaway ay inaagaw ang katotohanan. But Jesus is the sovereign God, the Son of begotten God na siya balang araw ay babalik at siya ay maghahari sa atin dito sa lupa for 1,000 years. At pagkatapos tayo na nasa Kanya, kasama natin ang tunay na biyaya o ang iba kundi ang Panginoon Jesus. Kaya tayo, ngayon na nasa biyaya tayo, manatili tayo sa ating Diyos. Kung ano ang pagkatawag ng Panginoon sa atin, kung ikaw ay naglilingkod, kung ikaw sa music ministry, kung ikaw sa contest, sa prayer, sa ano pa man, huwag po kayong mawala. Dahil the closer na pagdating ng Panginoon, the closer na tayo ay bibigyan ng biyaya ng Panginoon. Kaya, Jesus is enough for us. Siya ang tunay na tulang biyaya na atin ngayon nararanasan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na Diyos. Hallelujah. Tayo po tayo. Kumain po tayo dahil at alam natin yung ating buhay sa mga oras na ito, ito'y biyaya ng Diyos. Tayo kanyang pinili, tayo ay kanyang patuloy na bibigyan ng pag-asa dahil anuman ang lawan ng kaaway ay hindi magtatagumpay because you are now redeemed by the blood of Jesus. He is our gracious God. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, maraming salamat sa iyong susulang biyaya. Inuruan mo kami, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng isang humble spirit. Magkaroon, Panginoon, na mapagmahal, Panginoon, sa mga taong tunay na nakakasalamuhan namin. We are charito. We are highly favored and blessed forever, Lord Jesus. Because what you have done in the cross, we have you, God the Father, and the Holy Spirit, because of you, Jesus, our amazing grace. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pagdalain mo yung mga anak ko na narito. Hayaan mo, Lord, na maranasan namin ang tugdulang biyaya at masasabi namin, Panginoon, you are so good all the time. Amen. In the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. Amen.